Sa videong ito, tatalakayin natin ang kapanapanabik na kwento ni Samson at Delilah mula sa banal na Biblia. Ito ay isang kwento ng lakas, pagkahulog at pagtangka sa pag-agaw ng kapangyarihan. Ang pag-asa ni Manoah at ang pangako ng anghel. Sa bayan ng Zora, may mag-asawang walang kakayanan para magkaanak na sina Manoah at ang kanyang asawa. Isang araw, dumating ang isang anghel at nagsabi sa kanila na magkakaroon sila ng anak na lalaki na may kakaibang lakas. Ipinanganak si Samson na lumaki at nagtagumpay bilang isang huwara na lider at hukom sa Israel. Ang lakas ni Samson. Sa kabila ng kanyang kahinaan sa moralidad, napakahusay ni Samson sa pakikipagdigma at sa kanyang kahangahangang lakas. Ipinakita niya ang kanyang tapang sa iba't ibang laban, kasama na ang pagpatay niya sa isang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay at ang paghuli ni Samson ng 300 asong gubat at pinagtali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Ang pag-ibig at pagkahulog. Sa pagpunta ni Samson sa libis ng Sorek, nahulog si Samson sa pag-ibig kay Delilah, isang Filisteo. Si Delilah, sa pamamagitan ng kanyang pandaraya, ay nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang lihim na lakas. Sa 3 pagkakataon, si Samson ay nagbigay ng maling impormasyon kay Delilah. Subalit, noong ika-4 na pagkakatanong ni Delilah, inilathala ni Samson ang tunay na dahilan ng kanyang lakas. Ang kanyang buhok na hindi pa nasasayaran ng gunting simula pa ng kanyang pagkabata. Ang pagkakahuli at pagbagsak. Habang natutulog si Samson, inutusan ni Delilah ang isang tao upang ahitin ang buhok ni Samson na siyang simbolo ng kanyang lakas. Nawalan si Samson ng kanyang lakas, dinukit ang mga mata at tinapon sa bilangguan ng mga Filisteo. Lumipas ang mga panahon, nagkatipon ang mga hari ng Filisteo upang magdiwang at maghandog sa kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon. Si Samson ay ginawa nilang katuwaan sa laki ng katawan nito. Si Samson ay nagmungkahi sa isang lalaki na kung maaari ay ihawak ang kanyang mga kamay sa haligi. At dito, nagsimulang manalangin si Samson sa Panginoon. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Ito'y isang kwento ng kahangahangang lakas, pag-ibig at pagkakamali. Bagamat si Samson ay nakaranas ng kahinaan, natutunan niyang magbalik loob sa Diyos at manalangin. Ipinakita niya ang kahalagahan ng tapang at pananampalataya. Maraming salamat sa pakikinig sa ating video ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento mula sa banal na Biblia. Hanggang sa susunod na kwento, pagpalain kayo ng Diyos.